ito naman sa mechanical works. First, because of person injuries at saka property damage. Because of person injuries, kasi meron kaming project sa Iloilo noon, 2001. Puno lang ito pa. Meron kaming piping lines na kailangan i-activate kinabukasan. So, ito meron kami ng big testing, ginagahan ito na 200 PSI na nitrogen. Now, upon testing, may nakita, wala naman portion ng pipe ito, may nakita na needle hole dun sa pipe dun sa kanyang pinaka-lengkong. So, it was 11 in the evening, kami kailangan tapusin kasi kinabukasan yung activation. Si Sir Rico, inassign niya si Johnny Magana na i-repair yung leak dahil nga kailangan lang kumakawi ng basan. So, okay na lahat. 11 o'clock, nandun siya sa may pipe bridge. Pero, bago pala i-repair, pinadrain siya dito yung naman na nitrogen para i-repair yun. Yung portion na yun, pinasya pa kapal yung mga valve, i-drain yung portion na i-repair. So, ginawa sila, drain na daw. Tinanong ang iwas dito, na-drain na daw. So, noong 11 o'clock, bumalik si Johnny doon para i-repair niya yung leak. So, ano na siya? Involved. Nung kanyang grana, nung kanyang itututok pa lang yung kanyang welding rod. Sumabog yung pipe. So, ito, nagkaroon siya ng injury, nagkaroon siya as well ng property damage. Nandun din siya sa ibabaw ng pipe bridge, nakasampay siya. Hanggang yung kanyang welding mask, lipat mo kaya, puro butas ang mukha, parang shark, tinamaan ng shark na yan, hindi siya makagalaw. Parang pusmi, pinalik siya ngayon doon, ibinaba siya. Sinugod sa, napakalayo pa ng hospital noon, kaya hinabot pa ng kinabukasan, halos mga alas 2 na ng bago sila na-attend yung mga ano. Yun, hindi siya kakita, pero nagkaroon siya ng temporary blindness na nagkaganda naman yung mga photocopies. So, nagkaroon siya ng losses at personal injury, property damage kasi yung pipe na dapat ay tatakbo na lang kinabukasan, marami pang pinalit, marami pang repair. So, that one is property damage. The immediate cause is unsafe act. Unsafe act kasi yung welder, hindi siya sumunod doon sa instruction. Hindi niya sumunod yung instruction na parang dapat bago niya yung gawin, i-drain na muna niya yung saman, yung pipe. So, pagkakamali yun, that was unsafe act, human error. The basic cause from accident, personal, because the welder made a poor judgment, there's some mechanical inaptitude, lack of knowledge, at around thinking. And then, because of lack of knowledge, it falls on inadequate compliance to control. Yun na po. Nakasalalay niya yung ano. Lalagay ko sa YouTube. Hello. Work?
nangyari ito nung... Pwede sabi para hindi ka. Nangyari ito sometime March. Merong isang worker, bali yan Sunday 10 a.m. Salukuyan kami ngayon nasa office na gawa sa kanila. Tapos may tumaling na balita, meron nga isang worker na accidentally na-split niya yung wrist niya. Then, nilinis kasi sila ng tangke. Hindi ko pwede. Bali yan nga, na-split niya yung wrist niya. Then, sugatan. Bali, pumapasok sa losses. Unang-una, personal injuries kasi yun nga, yung na-damage. Tapos may tamaan yata na vein. Nahugas. Punta dito. Tapos, meron din property damage kasi sinugod siya sa pinakamalapit na hospital nun. Pero tinanggihan, tapos dinala siya sa MCU. Lumastos yung company, siyempre. Magpupol siya under sa property damage. And then, immediate causes naman, unsafe condition. Kasi nga, yung sa workplace niya, bali pinaka-working place niya yung nasa lobby yan. Meron dun sharp edge na natamaan niya, accidentally naman. Tapos yung basic causes, personal factors. Tapos, sa lack of control, ito yung pinaka-main na inadequate compliance kasi wala siyang hindi niya nasunod yung PPE na dapat na in-apply niya. Tapos, yung elements of safety program na dapat yata, safety promotion kasi unang-una, yung gumawa ng tangke, dapat walang naiiwan doon na mga sharp edges na in case na anytime na lilinisin, na hindi yung target na siya maglilinis. Tapos, at the same time, hindi rin na-promote yung PPE. Ikaw na, Ryan. Oh, Ryan.